So yan nga mga sir, pinakita ko sa inyo na medyo meron tayong naging problema dito kay Starex natin. Actually paalis na ako ng bahay and unfortunately nung actually pina-start ko to kayo ng umaga pina-warm up ko to. Usually ganun ginagawa kapag umaga. Bago talaga ako bumiyahe, pinapainit ko yung engine mga around 10 to 15 minutes para mag-circulate na maayos yung oil at saka magkaroon ng pre-start warm up yung sasakyan natin para hindi siya mabigla. And then unfortunately, pag start ko, walang activity, walang progress dun sa ano natin, sa engine natin. May kuryente pero ayaw mag-engage nung starter. Check natin ulit. Lagay ko yung susi. So, kompleto yan ng ilaw. Okay, pagka in-start ko, walang lilagitik. Hindi ko alam kung ano. Most probably siguro ito yung recent pinagawa ko, baka hindi ko alam kung nag-stack up yun, parang pinaka pinion gear doon sa may sa may flywheel, hindi ko lang alam kasi ayaw mag-engage ayaw pumalo ng starter natin. So iniisip ko is baka yung pinion gear na stuck or yung kanyang solenoid is nagkaroon ng diferensya. Kasi last time na pinalitan yung ating starter, solenoid yung kanyang pinalitan. So anyway, kung na-experience yung ganitong issue, may mga basic kayong pwedeng gawin na troubleshooting. Ito is ano lang naman to, just in case lang na-stuck kayo sa somewhere na hindi nyo alam kung anong gagawin. So check nyo yung baterya, okay, check nyo yung mga terminal kung umiinit yan, especially dito sa positive side, kasi doon madidetermine if in any case wala kayong pang test ng battery, malalaman kung may problema sa baterya, kung lobat na siya or basta may something sa baterya nyo. So pag di umiinit yung mga terminal nyo, okay yan. Ang next nyo naman gagawin, since ang starter ito nasa ilalim doon, ang ginawa ko kanina, kinatok ko yung starter. Gumamit ako ng mahabang yabe, kinatok ko siya pero hindi kasi ako makakuha ng magandang leverage. So tinanggal ko yung battery kanina and then tinuktok ko ng mas maganda yung yung battery, yung starter. And still, nung ginawa ko yun, wala pa rin progress. Ganun pa rin, same thing na walang lagitik walang, alam mo kung merong loose connection lang or carbon tawag doon, baka manipis yung carbon, hindi nag-i-engage yung starter. Usually kasi pagka nag-start ka at medyo may palya yung starter, kahit papaano may kuryenteng dadali na krrrr, gumaganon siya. At least kahit papaano mahina yung starter pero kaya niya itulak yung pinaka pinion gear, kaya niya itulak yon kasi may kuryente. Dito talagang wala, nilagitik, wala kahit man lang yung redondo na mababa, wala din. Okay naman yung baterya kasi may tester ako. Papakita ko sa inyo yung ginamit kong tester sa battery, para just in case lang hindi kayo nanghuhula. And may tinawag ako na mekaniko malapit dito sa amin. And then tinry niyang i-check yung battery kung gaano kalakas. Okay naman, may spark siya. So sabi niya hindi sa battery ang problema, sa starter. So yan, may basic troubleshooting kayo kailangan gawin. Katukin niya yung starter kung kaya nyo. Actually hindi ko na kayang abutin sa ilalim to kasi nga yan, masyadong maliit yung space dito para sumot sa ilalim. Tinry ko kaninang sumot sa ilalim, hindi ko kayang abutin kasi nandun sa likod dito yung pinaka starter natin, malayo pa siya. Minabuti ko na lang na tumawag ng mekaniko for emergency purpose na makita lang, ma-check lang kung ano yung naging issue dito. So dalawa tinitignan ko dito, it's either yung solenoid na pinalitan noon or hindi ko alam kung ano, kasi biglaan to hindi wala naman sinyalis na biglang humina yung starter natin. Although kaninang umaga nung in-start ko to, nagulat ako, tumawag na tayo na reinforcement yung anak ng kapitbahay namin na matagal na nagumagawa. So ayan, papakalas ko na yung starter. Makikita ba laki dyan kung naka-stack up yung pinion gear? Yung gear niya dyan. Hindi, may pan-testing kasi sa sa Ray. Pero hindi nakalawit dyan, hindi nakikita, hindi katulad ng iba may nakatago yan yun lang. So yung kasi tinitignan ko baka mamaya may way para makita yung sa pinion gear ng starter, yung nagpapaikot ng flywheel, kung naka-stack up or baka hindi bumalik kasi may possibility na ganun teka, ipapa-start natin sa kanya. Papakinggan natin dito sa loob kung ano yung mangyayari. So ayan, tingnan natin. Klak, tak, tak, tak. Ganun lang. Starter solenoid? Kapapalit lang na solenoid yan. Oo, last year. Ay, naparepair mo na yan? Oo, last year. Kasi ganyan din naging problema niya nung dati bago ko pinalitan. At least yung dati, pag start mo, may click, tapos after mo yung start,
tutuloy. Ito wala talaga, diretsong patay. Kasi parang, Yung tanso niya. ha? Yung mga tanso. Sa loob, yung carbon. Oh, hindi, tanso yan. Ay, yung tanso. Yung bilog niya, ay yung bilog, Oo. tapos yung nakapalip. Ah, baka naubos. Ayun, so kakalasin na lang natin. So, ayun, Pag ganun walang kaya, bumili ka na lang ng surplus yan. surplus. Oo. Mahal din yan. Kunti na diferensya niya lang pag yung... Kaya ngayon, ang iniisip ko eh, kung sakali, kung bibili tayo ng ano, kung papagawa ito, repair, magkano rin yun eh. Oo. Bumili ka na lang ng surplus. Eh ikaw, yung surplus o bago. Ang bago, mas bigat-bigat konti. Mas mahal. Mo yun, dalawa option natin. O, ano Yung yun, naparepair ko surplus, natin. yung diferensya sa surplus at sa bago, mas mga 3,000 diferensya yan. Starter. Ayan. Ano nangyari lakay? Sira yung building stripe niya. Ito? Ha? Ayun oh. Ayan oh. Kaya pala hindi na pumapalo ano. May tulak yung ano, flywheel. Hindi siya nag-i-engage sa maayos. Nako Building po. stripe, sira na yan. Wala na pala to. Ayan oh. O, wala na. So, good ano lang yung... Ito, mukhang okay pa yung solenoid. Ayan ang sira niya. Nagagalaw na ng kamay. Anong bumitaw dyan? Building stripe. Ah, loob yan. sa loob na. Wala na to. Hindi na marirepair. Tsaka hindi na practical i-repair. Hindi na tatagal din. At hindi nasira ano, baka bumitaw lang. Kasi ipapalit nila, mukhang hindi naman din ano eh. Wala naman nabibiling brand new na ganito eh. Wala. Second hand lang din eh. So ayan, ito na yung ating ano, surplus na starter. Sariwa. Sariwang sariwa. Parang hindi ginamit ano. Oo, diba? So ito hindi mo maano ng kamay, daliri. O itong isang sira. O dalawang daliri lang oh. Kalug. Tsaka wala yung itsura. Original yung solenoid, original pa lahat. May mga ano, markings oh. Ito yung markings oh. Yan. Ito bukan na palit na. Ito katay-katay na to. Hindi na to original. O yan may mga ano. Okay, kakabit na ang lakay para ano na. Ayos na ang buto-buto. May libre pang ano, high tension. Salamat sa kay Kuyang Lala Move Rider na umalis na, wala na, umalis na. Mura lang 'yon pero ibinigyan ko na kasi emergency. Kasi pag ano, pagsasabay kasi yun ng ano eh, ng delivery, baka abutin tayo ng 2:00. Sabi ko sige, bayaran ko na lang kahit doble yung delivery mo. Basta may ano lang, yan lang kasi magkano lang 112 lang yung ano delivery. Eh kung yan lang di-deliver ko, baka magsabay ng dalawa 'yon. Oh, anong oras na? Eh alas ko 2:00. Ayaw mo na. So ayan, dumating na yung ating ano, starter dito ngayon. Ayan ha. Doon na sila kayo sa ilalim. So install na niya. Nakita niyo naman 'di ba yung itsura ng layo ng diferensya ng itsura ng original doon sa itong starter natin na to na gamit-gamit natin dito. So yun, yung gear na yun, hindi talaga yung ano ng daliri yun, which is itong atin, sira talaga. So wala na akong time din ipagawa ito, tsaka baka mamaya abutin din na magkano yung presyo nun. Hindi na original din kasi lahat ng mga parts nitong ating starter na luma. So might as well na lang na it's either bumili tayo ng brand new or bumili tayo ng surplus. So at least yung nakuha natin surplus, magandang klase siya at maganda yung condition niya, halos bagong bago pa siya. So ayan, ito pa rin yung ating luma. Ayan. So pagka ganito mga sir, yung ating issue sa starter natin, talagang wala nang pag-asa to. Ayan, wala nang pag-asa to. Bumitaw na yung ano sa loob eh. Ayan, bumitaw na. So hindi na siya matadaan ng puk lang ng yabe. Kasi usually pag mga ganitong issue ng starter na depende yun sa ano ng starter ninyo, kung paano yung tunog. Like for example, yung mga tick may ganong ano, may ganong tunog na lagitik na ganon. Somehow pwede niyo pukpukin dito sa likod. Baka nag-stack up lang yung ano, yung armature niya or manipis na yung carbon, hindi na sometimes pag pinalo mo yun, naaalog yung mga carbon dito sa loob, so nagkakaroon ng contact, papalo yung starter. And then meron pa rin yung ratatatatat, gumaganon, yung ganun tunog niya. Ang ano naman nun is battery naman yun, baka maluwag lang yung terminal ng battery, check nyo lang. So usually ganun na nangyayari pag maluwag ang battery.
And yung last nga, yung kanina, yun, yung talagang pag-start natin, nilagitik wala, yung parang ano lang, may tunog lang na may kuryente sa starter pero walang engagement ng ano, itong gear na to doon sa ating flywheel. So hindi niya itutula kasi nga wala na. Oh. Plastado na, ayan oh, wala na. As in totally wala. Ayan. Napansin ko din kanina pala, add ko lang din sa inyo na bago ko i-start yung makina kaninang umaga, actually one click lang siya pero parang half ano lang siya, half crank lang nang nag-engage. So hindi buo kasi ramdam ko yung makina parang ano, parang kalahating ano siya parang half na mamamatay na half lang yung ano niya, yung ignition niya, parang ganun. So ang ginawa ko is pinatay ko ulit and then i-start ko ulit. Doon ko napansin na may parang kalansing na tunog nung second start ko. Pero hindi ko na masyadong inano. Kala ko kung ano lang kasi nag-start naman siya agad. So yung pala, ito na bumibitaw na pala to. Unti-unti. Hanggang sa ayan na nga, wala na. So ayan, yan yung ano nangyari sa starter natin. So maya-maya lang after ma-install yung starter natin doon, check natin and then start natin siya. So ito, start na natin. Start! Ayun. Ganda ng start niya. Galit na galit yung starter ah. Sinabi may warranty pa kayo, sabi mo, 1 buwan. Alin yan? Oo, warranty yan, 1 buwan. Hindi naman bago. Okay, kilala ko naman yung kinunan ko yan. Pagka may ano yan, sabihan ko lang yun. Ganda na nung start niya. Ganda na, makakarga na. Good, okay. Yan. So back in business tayo. Okay na ulit siya. So just to make sure, ulitin natin. Patay. Start ulit. Halos ano na, one click. Kakapanibago, hindi mo kailangan i-ano, tagalan yung ganun niya kasi unang ganun pa lang ano agad eh. Dati pag ganun ko tagal eh. Lakas ng pitik ano? Siguro dati nang may ano yun, may problema yung lumang starter na yun. So ayan, okay na. Si partner natin na Starex. So ayan guys, alam ko DIYer tayo pero yung mga ganito kasing bagay pag ginawa ko na yung part ko, I mean syempre nag troubleshoot na ako in anything, gusto ko magkaroon ng second opinion sa mekaniko. Although gumagawa tayo ng Starex na sasakyan natin, hindi naman lahat ng bagay alam natin gawin. Syempre kailangan natin magsangguni sa iba, gaya nung mekaniko na pinapunta ko kanina dito na chinek niya tong ating Starex, minabuti ko na ipa-check sa kanya para at least parehas kami ng iniisip. Kanina kasi iniisip ko yung solenoid problema niya. So ayan, gaya nga ng sabi ko sa inyo mga sir, no, hindi lahat ng pagkakataon yung mga nagagawa natin na DIY may limitasyon yan. So gaya nito, unang-una, ayaw ko kasing basta-basta pakikialaman yung mga something na hindi ko kayang gawin o hindi ko 100% na magagawa. Kasi nga, yung una-una, yung lugar, nasa parking ano ko ng bangketa, hindi ko maano sa ilalim, hindi ako makakasot sa ilalim. So, minabuti ko rin na tumawag ng mekaniko para at least hindi ako magkamali. Kasi baka mamaya, iba yung perspective ko doon sa gusto kong mangyari. Buti na lang dumating yung mekanikong gumawa ng sasakyan natin. Sinadjust niya, nung binanggit ko sa kanya nagawa na nga yung starter dati, napalitan na ng solenoid, and then hindi na actually yung original na starter natin itong Starex. So yung nasira doon sa ibabaw ng Starex na yun, actually luma yun, hindi yun yung dating original niya, napalitan na kasi nabasag yung bracket nun na kinakabitan ng tornilyo. So binabuti ko na i-consider yung ano niya, yung suggestion niya kanina na o nga naman kung ipapagawa ko yung same starter na yun, baka hindi lang yun ang gastusin ko, o baka mas malaki pa, at saka baka mas more pa dun sa price kung bibili ako ng surplus. Anyway, may contact naman tayo kung saan tayo bumibili ng mga parts natin ng mga second hand o yung mga surplus. So
nakuha natin, nakita nyo naman yung kondisyon at saka yung itsura ng nakuha natin starter sa kinukunan ko, which magandang maganda. So panalong panalo. Narinig nyo naman sa pag-start natin, di ba? Parang iba yung tunog ng talagang magandang starter. Talagang galit na galit. It's a good decision na bumili tayo ng surplus na starter. And sa good thing din na kinukunan natin is yung reliable talaga at legit, at saka yung talaga maasahan natin na kinukunan ng parts. So yan, pag na-experience nyo yung ganitong klaseng issue, so at least alam nyo na kung anong gagawin. Yung last resort is yun nga, pagka talaga nakita nyo na yung kondisyon ng starter ninyo, alam nyo na kung anong kailangan nyo gawin. Take in consideration nyo rin yung price, kung magkano pa-repair. Take consideration na rin kung halos hindi na rin original yung mga nasa starter ninyo, yung mga parts, lalo na yung the whole assembly ng starter ninyo. So i-consider nyo na lang na kumuha or bumili ng brand new or second hand. So ayan. So hanggang dito na yung video natin mga sir. Since emergency lang naman nangyari ito, gusto ko lang i-vlog para ma-share sa inyo yung nangyari sa ating Starex. So kung hindi ka subscriber, don't forget to subscribe, click the notification bell, and also don't forget to like, share, and comment down below. I'll see you in my next video mga sir. Peace out. Okay na.